Yo, welcome back sa number one male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. What the Support Podcast! Welcome back mga pare ko. Kung wala kayong masculine role model sa paligid ninyo, welcome kayo rito sa community natin. Wala na kayong kailangan gawin para makasali sa community natin. Mag-subscribe lang. Click nyo yung subscribe button dyan para updated kayo sa mga bago nating videos. At kung gusto nyo lubos-lubosin ng suporta, pare, maging member kayo ng channel natin. And also, buy our merch. Anti-support merch. Available yan sa mga shops natin. Link nasa description. Right. Iwan kayo ng bakas after nyo manood, mag-subscribe kayo and like the video. Iwan kayo ng comment kung gusto nyo magpapansin. Papansin namin. Huwag tayo maging silent subscriber. Eminem lang kayo. Eminem lang. Pupusuan nila yan. Yeah. Nag-elyo kami, Eminem lang ako eh. Takong tahimik lang ako. Kasi Diyos namamaya eh. Sad boy sa gilid. Gag. Si OA. Sad boy sa GMD. Ang malas nga nun, kasi nung nandun kami sa Elyo eh. Yung suplado, puta ina-allergy siya. Hindi siya makakilos. Allergy na nagkaroon ng katigate. Oo. Siya, allergic siya sa ano yata sa kinain namin. Sa Mani daw Or tsaka sa ilog. alak. mali yata alak. Ha? So, ibig sabihin, di siya nag-iinom ng todo, ganun. Parang ganun. Dati daw, pero tinigil na kasi. Di siya batak mag-inom, no? Tinigil niya. Shoutout kay Soplado Moto. Shout out, par. Hmm. Panoorin ko yung mga video mo. Yung tuloy, nagsuplado siya. Suplado ka pala. Hindi, approachable Moto nga pre. Dali lang din kausap eh. Oh. Bait yung parang. Yung gusto niyang bumaba rito. Parang ikaw lang din. Sabi niya, Josh, punta guest ako sa podcast niyo. Yung ganun, direkta. Parang ikaw lang din. Guest ako sa podcast niyo. Sige. Di ba? Madali lang Ako kasi, kausap eh. lagi ako nakikinig talaga. Kaya talagang gusto ko makapunta dito. Makapag-guest din. Paano mo ba kami na-discover? Random lang? Hindi, wala pang anti-support. Kayong ang dalawa. Napapanood ko na sa TikTok. Yung kumbaga, advice kayo sa mga lalaki, ganun. Kung paano makakuha ng babae. Tapos yun, siyempre maniniwala ako, mukha naman may bitaw, ganun. Oh, yun. Talagang, Ayun. Tapos nung gumawa kayo ng podcast, ayan. Sinubaybayan ko na. Oo. Araw-araw, tuwing alas 3, i-connect ako sa speaker para malakas. Habang gumagawa ako ng gawain ko. Nakita ko nga yung video mo, pre, ang lakas ng boses namin. Tapos, habang pinapaligaw ko mo si Mama. Ermat eh. Hindi tamang soundtrack din si Mama. Oo. Pero wala naman siyang sa mga yun. May iba siyang iniisip. Ako talagang habang ginagawa ko, pinapaliguan si Mama, nakikinig. Kumbaga talaga. Pre, napansin ko tong video mo na to. Ang linaw oh. Anong camera gamit mo dyan? Gamit ko pa dyan, Huawei Y6 Pro lang, 2019. Talaga? Oh, yung tig 6,000. Ang linaw oh. O, nasa na yun? No? Wala na yun, sira na. Ito, bago na to. Itong ginagamit ko ngayon. Katas ng FB. Yes. Tsaka, ibang haslin. Ano mas maganda? Yung phone na yan o yan? Mas maganda na yan? to. Ay, parang ito yata yung nag-take dyan. Tapos yung mga dati ring cellphone. Bali, yan. Bago Bahay na? yan eh. Oh. Yung mga nauna sa inuupahan ko dati, ibang lugar. Yan, ito na. Sa bahay na ako yan. Okay. Yan yung bahay namin. Speaking of phone, nagano si Ibana ng iPhone 7. Nag-comment ka ba doon? Oh. Hindi lang ako nag-comment. Ginawa mo pa ng content. Kinontent ko pa. Kwinenta ko. 4 million mahigit. Tapos 100 na iPhone. Pro 17. Tapos 85,000 yung kada isa. Oh. 8 times mo yun. Bali 8,500,000. Kaya nakita kong binayaran niya doon 4 million lang mahigit. Eh may mga nag-comment. May dala pala siyang cash. So ayun, di ko na-count yun. Wala, nagmamarunong lang. Sorry guys. Tinamad ka nang i-re-edit. Oh. Pero okay Tsaka lang, yun na yun eh. Oh, hindi. Kahit naman sino makikita, yun eh. Di ba? Parang mapapatanong din naman eh. Di ba? So, Tsaka valid yun. Importante doon, may na-content ako. At saka wala ako sinabi masama. Ano lang, investigation. Investigation. Napaisip ka lang talaga, ba't parang may mali? Ba't parang Tapos mali ka yata. pala. Oo, ako pala yung mali.
Ewan natin, baka nakamura siya, ganun. Pag bulking na, Pwede. binili, di ba? 100 Pwede. yun, iPhone 17. Paano pag nireplyan ka ni Ivan, bibigyan natin ng iPhone 17? Ay, talagang re-replyan ko din. Pero kainin mo muna ang Yung- pinakamahal na ramen dito sa Maynila. Parang gano'n. Ba't ramen? Kaya wala, naisip ko lang. Ang Papakasuhan eh. random, pre. Papakasuhan. Okay. Oo. Sabi ko, naramdam mo na ako. Hindi, paborito ko kasi. Pag sinabi niya ganun. Pero kakainin mo muna Yung, ang ramen na challenge na ipapakain sa'yo. Parang gano'n. Tapaya gano'n. kakainin ko Kainin mo. Para, hindi ko alam yung ano eh. Yung tinutukoy ko eh. Di ko alam yung ano. Hindi mo mag-gets. Hindi ko mag-gets. Hindi ko kasi alam yung sinasabi niya. Pero, kung sakali man, mananalo, syempre, tatanggapin ko. Kakainin ko, tas iPhone lang. Pero anong tingin nyo dun sa ano, pre? Anong tingin nyo dun sa sitwasyon na yun? Anong opinion nyo dun? Like, di ba may stigma ngayon na pagka nag-promote ka ng sugal is para mong gustong ilubog yung tao. Di ba? Pagka nag-promote ka ng sugal. Pero, torn ngayon yung mga tao kasi nga at the same time, nag-promote siya ng sugal pero mamimigay siya Tumutulong siya. ng iPhone. Parang ano, binabalanse niya yung image niya. Tama ka doon. Binabalanse niya. Tama ka dun, pre. Tapos, ang ano pa dyan, pag core license yung inaano niya, pinopromote niya na sugal, kaya wala kang laban kahit tirahin mo pa. Anong ibig sabihin? Yung pag core license, Legit, yung legit. lisensyado, yung Okay. sugal na pinopromote niya. Bayad ng tax. So, kung kahit si MJ pa yung umano dun, wala. 5 core license eh. Oo. Ang nangyayari dyan, gumaganda na yung image niya, paldo pa siya. Nakatulong. Safe no? Hindi lang siya makakatulong dun sa mga addict sa sugal. Mm. Kasi talagang lulubog, masira yung buhay. Di ba? Pero ikaw, agree ka ba doon? Anong tingin mo Agree dun? kung ako. Yung ganon na ipapapromote sa akin. Bibigyan ako ng pera pambili ng mga papremyo. Pero kung bilang viewer lang, okay lang naman. Basta wag ka lang bobo talaga na na magsugal ka, mag ano ka dun sa pinopromote niya. Oh, di. Nandun din kami, pre. Kasi nga, hindi naman natin kino-close yung doors natin doon, di ba? We're honest about it. Na about siya sa pagpo-promote ng sugal. Kasi, kumbaga, at the same time, sinasabi rin natin sa mga viewers natin, huwag kang tanga. Di ba? Hindi naman porket Yes. ang sugal nandyan, dapat maging addict ka or magpakalulong ka sa sugal. Pwede Diba? pwede mong subukan lang. Pero yung ikaw mismo talagang nakikita mo na sa sarili mo na pa-addict ka na, kontrolin mo na yung sarili mo. Kasalanan ba yun ng pre? Ikaw rin mapapahamak eh. Oo. Kasalanan ba yun ng nag-promote pagka nalulong sa sugal? Hindi na kasalanan na nag-promote yun. Kasalanan mo na yun, sarili mo. Kasi wala kang disiplina. Pero maraming against dito sa sinasabi natin eh. Oo, marami pre. Na wag niyong sabihin na hindi, sarili mo yan, ganyan. Ganun nga kasi nga talaga yun. Ako pre, bago kong napansin. Bagong take na napansin ko. So to lang, paulit-ulit na argumento yan, di ba? So to lang yung iba medyo na-convince nila ako na napapalanding nila sa Sige, ano yun? napapalanding nila na mas importante pa rin yung morality. So wag kang mag-report. Wag kang mag-report. Wag kang Promote. mag-promote. Inanano na ako. Bujog ka sangyup. Why? Ano daw ang argument nila dyan? Hindi kasi, ganito nakarelate ako dito sa tao na to kasi same natin na may advocacy, kaya talagang sinasabi natin sa tao, wag! Naranasan ko yan, ayokong pagdaanan mo yan. So nakarelate ako dito sa kanya sa part na to na nung napunta raw siya sa nakalimutan ko kung ano to, basta parang facility na ang nire-rehab nila ay mga addict sa sugal. Mga ibang level din daw ng ng addiction talaga. So umabot din siya sa punto na talaga yung iritahan niya sa ganyan. Grabe talaga. Kaya naging advocacy niya talaga na
Hindi, wag talaga kayo magsugal. Nakita ko yung mga tao na yan kung gaano ka ano. So kahit kayo magpo-promote kayo, hindi pa rin. Hindi nyo makukuha yung ano ko dyan. Wala kayong magiging justification sa akin pagdating dyan sa sugal na yan. Mhm. Okay ako, point taken. Pero kasi babagsak nga tayo sa... Tignan mo, pinapaikot natin yan, usapan ng morality na yan. Laging maraming nag-a-agree na, tama nga. Dapat talaga mag-promote ng sugal. Eh bakit nga may nagpo-promote pa rin? Mm. Ang problema nga lagi ganito eh. Maglaro tayo ng basketball. Merong rules. Walang maniniko basta dribble, diretso drive lang sa ring. Mm. Ngayon, naniniko na yung kalaban. Sinisiko ka na. Hindi inaano ng referee. Lalaruin mo pa rin ba na hindi ka rin maniniko na lang din? 'Di ba? Wala nang sense yung game eh. 'Di ba? Nag-agree tayo sa morality na sinasabi nyo na yan yung tamang gawin, yan ang dapat ginagawa natin. Kaso, nandito tayo sa system na, bakit nga sila mismo na nasa taas? Bakit hindi sila na ang mismo magtanggal na yan para wala na talaga? 'Di ba? And Bakit? also, Sige, ikaw. Go. Bakit tayo, bakit yung mga nasa baba na makikinabang kung sasali sila dyan sa dinugas na rule ng laro na yan, hindi pwede. Pero yung mga nasa taas na nakikinabang dun sa dinugas na rule ng game. Mm. Di ba? Oo. And also, napapansin ko rin sa mga nagsasabi niyan, lagi silang may sasabihin pag ang nag-promote, kapwa nila content creator. Pero pag artista nang nag-content, hindi nila pinapansin pa Money rin. nga, di nila binabash eh. Di ba? Pero alam mo, in fairness sa kanila, binash din talaga nila. Pero at the end of Mahina. wala. Mahina. At the end of the day, okay, binash mo. Pero may mangyayari ba? Wala naman. Wala. Hindi rin nila makokontrol. Oh. Mga adik sa sugal, adik pa rin. Adik pa rin. Ang case lang kay Ivana Alawi, malakas na yung fame niya, malakas na yung, kumbaga powerful na yung influence niya. Mm. Tapos malalaki na yung views sa Facebook, sa YouTube. Ibig sabihin, malaki na yung kinikita. Bakit pa siya magpo-promote ng sugal? Yun. Dapat dyan, mag-promote dyan yung mga katulad natin na hindi pa gaanong napapansin. Mm. Kasi siya, Di pa ba sapat yung blessing sa'yo? Parang ganun, no? oo. Yan. May punto. At saka nga, yun nga, malakas yung impluensya niya, mas maraming uto-uto na magsusugal talaga dun sa pinomote niya. Oo, So dapat, na siya, siya yung taga-linis, tayo yung taga-dumi. Imagine mo yung deal nun, Gaya pre. ako yung magpo-promote, tapos siya yung magsasabi na wag na kayo magsugal. Tama. Tama Tama kasi yun. malakas yung influensya niya eh. Kaya ang nangyayari, pinipigilan yung mga maliliit. Yan. Yung malaki, Hindi. hindi nila pinipigilan. Oh. Sapakan na lang mo. Alam mo, ito yan para malinaw sa kanila. Para malinaw sa mga viewers Nice natin. Ang angulo natin dito, ang principle na susundin natin to, hierarchy. Hierarchy. Sila ang mga nasa taas, sila ang bawal. Kami yun yung sinasabi niya. Kami nasa mas mababa, sa amin yan, kami taga-dumi. Tama naman eh. With great power comes with great responsibility. Yeah. Spider Yes. sense. And also, doon papasok yung kung morality ang pag-uusapan natin. Greed yun Yung paldo ka na, sumikat ka na without social media, tapos magpo-promote ka pa ng sugal. Para sa akin, doon papasok yung greed. Kung morality ang pag-uusapan mo, dapat doon ka nakatingin. Silang mas greedy. Mga nandito sa baba, kailangan namin, papakain namin nga sa pamilya namin, hindi naman namin to pabili ng kotse. Unfollow na kita, nagpo-promote kang sugal, tapos nakaganyan po, thumbs down. Tapos dun sa ay, ma'am, kulay black. Kulay pink sa akin, Kulay pink. Oh. Ano ba kayo? Di ba? Sa pagpopromote ng sugal, dami na lumapit niyan. Sa akin, malalaki na rin talaga yung mga binabatong offer sa akin. Kasi nga, most of my fans, puro lalaki, di ba? Maraming nagsusugal na lalaki. Oh. So, ang dami lumalapit. Ako, darating din talaga yung time, tatanggap din ako niyan. Pag talaga napantayan nila, hindi ko na matanggihan talaga yung... Can you imagine, let's say, babaan ka ng 5 million kada buwan, ganun. Tatanggihan mo ba yon?
lock-in ka ng 12 months. Isipin mo, halimbawa, ganun na i-offer sa'yo. Siyempre, simpleng tao ka lang, isi-secure mo din yung pamilya mo, di ba? Sisiguraduhin mo na maganda yung magiging buhay ng pamilya mo, di ba? Yun. Yung mga Pilipino, tutulong ba kayo pagka nangailangan kami? Hindi naman, di ba? Hindi. Nandun ako eh. Andyan ako, pre. Ikaw, sinasabi mo, pinapamukha mo sa akin na may morality ka. Eh, pagdating naman sa pamilya ko, hindi ka naman din tutulong eh. Hindi naman. Magugutom yung asawa, anak ko. Magbibigay ka ba? Dahil nandyan tayo sa morality mo. Buti sana, okay, panindigan natin yung morality mo. Ginagawa mo din, hindi mo lang sinasabi. Yung morality kasi nila, pre, puro turo lang. Ito, masama to, masama. Nasaan yung gawa mo? Ni charity nga, hindi ka naman nagbibigay. O nasaan ang morality mo? Kumbaga, yun ang para sa akin ha. Kung ikaw magpo-point out ka ng morality sa ibang tao, make sure na ikaw din gumagawa ka ng moral din. Pero kung ang point mo lang ng pagiging moral ay magturo lang maghanap ng mali, fake yun. Ano yun, pre? Yun yung tinatawag na virtue signal. Totoo. Na nagtuturo ka lang ng mali, wala ka namang ginagawa. Bakit mo ko ginajudge? Ikaw ba? Ano ba ginagawa mo? Wala naman eh. Oh. Akala nila yung paggawa nila ng wala. Mabait. Yan. Totoo yan. Maraming ganyan. Ang pag-convert nila ng wala akong ginagawa, mabait. No. Hindi ganun kadali yun. Pero, kung ako man, lumaki palalo yung channel ko and pinagkakitaan ko ngayon, dumating din naman yung money na sapat na para sa internet per month, baka tanggihan ko din. Kasi kung ano ba, nag-earn na ako, let's say, ng 700 to 800k alone sa lahat ng shit ko per month. Alone na, labas na lahat ng expenses. Okay na ako. Hindi na talaga. Hindi na. Kahit bagsakan nila ako na, let's say, 3M a month, 5M a month, hindi na. I'm good with 800k a month. Totoo. I'm blessed. Blessed na ako nun. Palalagoy ko Sinasabi lang yun. naman natin to kasi hindi tayo hipokrito eh. Totoo. 'Di ba? Kasi sinasabi natin to kasi nga nagigets din natin yung mga nagpo-promote. Alam natin, hindi naman nila ginusto talaga eh, but kailangan eh. Kailangan. May pinapakain sila eh. May mga obligasyon din. Breadwinner, kumbaga. Pero yung mga hindi nagpo-promote, yung talagang may paninindigan, sige, good for you, di ba? Pero iba-iba tayo ng sitwasyon eh. Baka ikaw, may mga breadwinner ka nga, pero may katulong kang nagpo-provide. Eh, paano naman yung iba na vlogger na talagang siya yung pinaka superpower sa pamilya? Sa kanya nanggagaling yung bread and butter. Oh. Kaya ganto na lang. Pag nag-promote ako, huwag kayong magsugal. Yan, advance mo na. Oo. Ano na lang. Advance mo na. Walang promote ako magsugal. O, di ba? Maganda yun ha, maganda yun. Maganda yun. Balanse na lang. Mag-promote ako. Kasi matatalino naman kayo eh, di ba? Yung mga followers ko. Matatalino naman kayo. Kaya kapag nag-promote ako, wag niyong Kaya, yung mga hindi mo followers, yung Oo. sigal. Okay lang na maputol yung kontrata ko doon. Importante, nakuha ko yung first Cash payment. out, cash out. Oh, di ba? Win-win. Tapos, magpapa-Gcash ako. Oh, kayo kasi, puro kayo Pero ikaw, ba't dumating ka ba sa life mo na nagsugal ka at nalulungkat? Hindi ako nagsusugal talaga, literal. Kahit yung sugal na, yung apat kayo, ganun, tongits. Siguro, yung sa mga patay lang, sakla, tawag sa amin eh. Pwede ba magtongit sa apat? Ay, hindi pala, ano yun? Pusoy. Pusoy, yun. Tsaka, pakyu. Ano yung pakyo? Yung domino na sinasalat na ganyan. Majong. Parang mahjong, pero ano siya, pakyu yung tawag sa amin eh. Pangalan. Oh, kasi ginaganyan mo. Sinasalat mo ganyan. Ano siya, mga domino na may number. Yung number niya tuldok-tuldok. Tapos sinasalat na ganyan. Hula mo. Ewan ko paano laruin yun. Yung tatay ko nakikita ko si dati ganun. Yun, hindi ako nagsugal ng literal. Kahit sa online. Hindi. Ewan ko, hindi ko nakailigan. Buti na lang. Thank God. Hindi ka curious. Hindi rin. Mga Ano tropa lang, mo. promote lang talaga. Mga tropa mo may nalulong dun. Meron isa, yung isang tropa, na ano siya. Pag may napapatalo siya, wala siyang makain. Gago. Manghihiram, ganun. Ay, hindi pala. Yung extra money niya naubos, yung ipon niya magagalaw.
ganun pala. Pero hindi exactly nalulubog talaga na masisira yung buhay. Kumbaga may utak din. Pero nasisilat talaga. Yun nga, nagagalaw yung nakatabi. Na para for emergency. Ganun. Sibi mo, yung pagka-addict sa sugal, kapares din yun ng simping eh. Di ba? Oo. Totoo. Walang control eh. Ganon din yun eh. Walang control. Pero, Ito pa na bubuisit din ako dito sa mga pumupunta sa moral high grounds. Takot pala sila na malulong. Kasi dito ko sila lagi nasisilip eh, itong mga moral high grounds na to eh. Takot pala kayong may mga taong nalululong sa sugal. Pero hindi kayo concern na tumataas ang HIV. Uy. Lagi ko sila doon nasisilip, pre. Tahimik kayo sa ganun eh. yeah. Eh, yun ang mayroong statistics. Meron ba tayong statistics na tumaas ang naglululong sa sugal? Wala naman eh. So, kukonti, hindi siya nababalita kasi kukonti talaga siya. Maliit ang percentage. Pero pagdating sa HIV, ganun no? Takot eh. Oh, So, hindi, doon mo ma-check, good pre. news daw, good news pag tawas yung ano. Doon mo ma-check, pre, na Sabi ni Gabe. virtue signal lang talaga to. Hindi to totoong morality. Virtue signal. Doon ko kayo na-check. Pagka nakita ko na sa sugal, mainit ang mata ninyo pero sa ang daming nagkakasakit ngayon, viral na nga, Philippines fastest growing HIV. Tahimik. At Wala, least. peke. Di ako makikinig sa'yo. At least naging fastest din Doon tayo. kasi walang number one growing. Wala kasing nagpapa-Gcash dun. Walang nagpapa-iPhone 15, ay 17 dun Oo. sa HIV. Di ba? Kaya Peke eh. wala silang pak eh. Wala naman silang makita dun eh. Hmm. Kaya ganun. Pagkaguluhan sa gender ang usapan, ano kayo? Tahimik eh. Bini-baby nyo. May tanong ako sa inyo. Isa-isa. Go. Since mataas na ang HIV cases, ano ang solusyon nyo para mapababa ito? Ikaw muna. Kasi talamak na yan, pre. Concern na yan. Ano ba? Bawasan yung kapokpokan. Hmm. Kasi maraming babae ngayon na galing sa pamilyang magulo. Siyempre yung babaeng yun, wala siyang alam na ibang paraan para pumera. Gagamitin niya yung katawan niya. Ngayon, iba't ibang lalaki. Tapos, marumi hanggang sa magkakasakit. So yun, yung kumbaga bawasan yung kapokpokan. Ngayon, dapat sa mga hotel na ganyan, bago papasukin, kailangan interrogate muna. Yung may ilaw na gumaganyan, Gago! nakaganyan siya. Boyfriend mo ba to? Sige nga, anong pangalan niya? Yung gano'n. Pwede, no? Pwede. At least solution. Talaga di ba? ba? Tangina. Solution, Pero hindi pre. ganun na literal, Kumbaga, may proper na pipirmahan or kasulatan sa hotel. Bababa yung sales ng hotel niyan. Kaya nga, Ay, yung papababayin natin yung HIV. Pero bababa yung kita ng hotel niya, magsasara mga negosyo ng hotel niyan. Hindi rin, kasi marami magta-travel. Marami naman nagta-travel na Bagay. Gaya ko, nag-travel, natulog ako dun. Wala man akong babaeng kasi, Wala ba talaga? Wala. Baklaran yun eh. oops, may gusto ako sabihin. Kaso, yari tayo dyan. Filter ko lang konti. Yun, so yun ang solusyon mo. Sa akin. Magigpit sa hotel, parang interrogation yung dating. Pwede, no? Tama, makes sense. Ikaw, Ako? Josh. Ay, ikaw, sige. Ako na muna. Go. Kasi ako napansin ko dyan, ang naging ugat niyan, sabi na statistics, male to male yun. Sa male to male nakukuha. High percentage. 90. Parang 90, di ba? Male to male. Ngayon, kasi ang problema yan, nakalusot sila eh. Nakakita sila ng hack eh. Kasi matter of fate yan Yung para pumara-parada sila dyan, para may pagpilitan nila na pwede ang lalaki sa lalaki. Matter of fate. Ang fate, nakakalusot sa batas eh. Di ba? Nakakalusot sa batas, kaya wala tayong magawa. Kaya matter of influence. Sa totoo lang, wala kang magagawa. Tiyatanong mo kung ano magagawa. Wala tayong magagawa. Ang magagawa natin, sabihin natin,
Sinabi Ay, na, maraming salamat pre sa pag-subscribe. Balik ang Antoy Supo. sinabi na statistics kasi na galing sa male to male eh. Sasabihin natin, itigil nyo yung mga kabadingan na yan. Pre, mas mataas yung chance ng pag lalaki sa lalaki. Lalaki sa Itigil nyo yung lalaki. kabadingan. Kaso ayaw nga tumigil ng mga gago. Hindi nga mapigilan kasi matter of fate. Hindi nga pinakikilaman ng batas pag fate ang pinag-usapan. Wala tayong magawa. 'Di ba? So, Wala, kaya di ko alam yun. Wala naman kasi akong pagi sa mga bading eh. so hindi kaya naman siya kasi ang nangyayari nga nun. Kaya pwede naman mag-make sense yung sinabi mo. Kasi male to male nga. Pero dito, meron mga dito ng mga sobrang bababoy. Nakuha na nila, male to male nila. Tapos babanat pa ng babae. Bye. Oh. So, Yun, napapasa. napapasa. Kaya ganun ang nangyayari. So, yun. Yun pala yun. Sobrang hirap na battle talaga nun. Sobrang hirap yun na kaya itong mga to, pinagtatanggol nila yan, dinedepensahan nila yan, pero binabanatan nila yung sa sugal. Tingin ko mas mahirap na problema yan kaysa sa sugal. Oo, yun nga eh. Kaya sabi ko fake eh. Ako paano ko matitigil? Na-realize ko to nung pinapanood ko yung reaction video ni Isa daw doon sa yung sa balita. Kasi sabi niya, kahit may ganito ako, hindi kami titigil. Sabi niya, tumigil kasi kayo. Kaya yun ang gusto kong para masusolusyonan. Ibalik natin yung stigma dyan, pre. Yan. Naging empowerment, nagkaroon pa ng empowerment dyan eh. Sa sakit na yan. Kumbaga, be proud pa daw. Parang be proud, wag mong ikahiya. Kaya nga nagkakaroon ng, kaya nga napipigilan tayo gawin ng isang bagay na masama kasi merong stigma. Kaya kukonti, kahit alam nating maraming addict pero majority ng tao hindi nag-a-addict kasi may stigma sa mas pinagbabawal na droga. Di ba? So kahit papano, Tama ho. merong hiya yung tao. Nandyan pa lang yung temptation. Na ano na siya. So dapat ibalik Napupushback siya ng stigma, kahihiyan. oo. Tatakot Nang siya. walang ano pre, walang rules. Oo. Stigma lang. Mm. Wala ka sasabihin rules, stigma lang. Sumusunod yung mga tao eh. Kaya ibalik yun, alisin yung empowerment dyan sa sakit na yan. Ibalik yung, dati pre, alala ko dati nung bata ako, talagang binabalita yan na wag, iwas, HIV, ganun. Talagang straight to the point yung mga balita nun. May mga poster pa ako nakikita sa mga schools dati. Oo. Iwasan, HIV. Talagang ganun. Ngayon, hindi pa rin nawala. Kaya hindi ka tuluyan naging ano. Ha? Ha? Gago to. Hindi, kaya ano siya, marami ring tao na ayaw talagang gawin yun. Tapos yung mga meron, nilalayo nila. Is it bad? Hindi. Talagang ano eh, kasi sakit naman talaga siya na ang hirap i-maintain. Kaya nga that time, parang nung bata-bata pa tayo, parang ang cases pa lang, 5K, 4K. Parang Rare mga siya, ganun. pre, rare. Ngayon, ilan na ang cases, guess what? Pucha. 270,000 to 250,000 na ngayon. Nasa Maynila karamihan, nagkakalat pa ikot-ikot. So let's say 100,000 sa buong Maynila, meron. Sabihin mo yung gano'ng kataas yun. Kaya yung pagkakaroon ng HIV, walang pinagkaiba yan sa hinayaan mo ang bata na ano ba? Basta hinayaan mo ang bata na gumawa ng katangahan. Mm. Yun eh, matter of influence. Kaya yung parada-parada na yan, tangina. Promotion din yan, actually. Oo. Kaya, Ano? yun ang mga solution. Ikaw, bro, anong solution maano mo dyan? Lipunin lahat sila, tapos sunugin lahat. Gago. Joke lang. Gago. Joke lang naman yun. Gago. Bala sa kanyon, ganun, isa-isa. Papunta dun sa Ukraine. Pero antitibay din ako. Tangina kaya yung disconnect talaga malala eh. Alam mo pag hustler ka pare, talagang sasabihin mo, putang ina, bakit ang dami niyong oras sa ganyan? Bakit yan ang inaatupag nyo? Di ba? Tayo gusto natin para tayo magkikita ng additional para mapagaan yung buhay ng pamilya natin. Pero sila wala din yung utak nila. Bro, kaya nga ang konti ng bilang na mayaman sa kanila eh. Kasi nga, tama siya kung ano inaatupag nila. Kasi mahirap nga ang pumera. Mahirap. Kaya ang daming mahirap na bakla pare. Ang dami. Diba? Paano na sila? Pa 300, ganun. Hindi sila tumatagos. Kasi nga, ang hirap nga maging lalaki kasi.
Kasi ang dami responsibility ng lalaki, dami nilang expectation. Pagbating ka, ano pang expect sa'yo ng tatay mo, ng mama mo? Hindi na, kahit pumalpak ka na. Basta mag-parlor ka lang. Ang ina. Oo, totoo. Hindi na nila inaasahang ano ka eh. Magbo-boom ka ng malupit, hindi na inasahan. Magpakalalaki ka, hindi na. Kasi nga bakla ka na eh. Oh, sige, magupit-gupit ka na lang. Magpakalalaki, huli na lahat. Tinusok ka na sa puwet, sumubo ka na. Tapos magpapakalalaki ka, ay! Iba na yun. Sarap-sarap bumembang eh. Gusto nila ng, di ba? Kaya ako itong struggle natin pagdating sa ganyan, laki ng pasasalamat ko na nag-exist si Ricky Reyes saka Fanny Serrano eh. Sila kasi yung malakas na ebidensya eh, na itong mga to, bading naman to ah. Hindi nila sinasabi na, sige, maggagaganyan kayo. Get the money lang sila, tapos masayang buhay. Di ba? Ang mga broke na bading ang marami sinasabi at pinaglalaban eh. Pansin ko, pre. Kami, hindi nyo kami naiintindihan. Kami, Kago talaga. nakakatulong kami sa Nagre-react. population ng bansa kasi wala akong ginawang masama. Si ano? Sino yun? Yung nag-trending yung nagnakaw. Pero, Multo. si Molto. Si Otlum. Si Otlo. Ang aking konsensya Ay, ay clear. Ganun yung Na, ang poses. makulit pa kasi dyan, lalo yung mga nababalita na may sakit na, parang gusto pa nilang maging loud and proud. Shut the fuck up. Yun nga, yung inireactan mo. Hindi Tapos- kami titigil. Saan pa pinagsasabi nilang, huwag kayong magkaroon ng stigma, huwag kayong Tong ina nyo, magkakastigma kami sa inyo. Eh kasi bakit sino pang pumili ng ganyang landas na yan? Kaya ka nagkasakit niya, kasi pinili mo yan eh. Huwag kang mastang victim ka, pinili mong mag-ano ng lalaki sa lalaki. Kasi sila tol, ang problema, pag nagkasakit na sila, feeling kawawa na sila, feeling victim na sila. Feeling gusto nila, support nyo kami, gusto nila, supplyan sila ng libreng gamot, supportahan sila, wag pandirian, respetuhin. The fuck? Dapat nga shame para walang tumulad sa inyo eh. Parang di na sa'yo mag-M2M eh. Yun, tama. Clip mo to SSC clip ha. Gusto ko sumabog to sa community nila ha. Mahirap, maano dyan yung ano, ass to mouth, no? Ano yan? As to mouth, gago. Mga bading. As to mouth. Ass to mouth. O, doon siguro nagsisimula. Ano Hindi ko alam. Puwet, papunta sa bunganga. Okay ng ina mo. Siguro doon. Pagkasaw-saw sa puwet, di sa bunganga. Tapos, yun, nalilipat na yung tayo-tayo dun. Usually sa sugat pre. Or Kasi sa sugat. kaya madalas sa mga bading pre. Naalala ko nung college, parang sinabi noon, yung classmate ko ba o from ko nagsabi nun, basta yung friction kasi ng puwet, di naman kasi naglalabas ng lubricant gaya ng puday. Oo. So therefore, nasusugatan. Oo. Tapos yung small na sugat na yun, napapasukan ng bakterya, doon nagmumula talaga. Nahahawa sila doon kasi napapasukan ng HIV yung o AIDS o STD yung sugat na yun. Doon ka magkakaroon ng immunodeficiency. Kaya ang baba ng cases sa babae kasi hindi naman nagsusugat yung puday ng babae. Kahit bembangin mo. Kasi, sumasabaw. Oo. May pero dun sa mga bading, kailangan ng lubricant eh. Oo. Kaya mapapansin nyo, may mga cases na kagaya nung kala Easy Meat, sila Easy E. Di ba? May HIV yun. Pero yung asawa niyang babae hindi nagkaroon ng HIV. Kasi nga, hindi basta-basta matatransmit agad yun. Pag babae, Kasi hindi naman nagsusugat. hindi nagsusugat yung puday, hindi siya magkakaroon ng HIV. Sa sugat talaga siya kailangan pumasok. Ngayon, alam ko na. Sa tiwap, lagi nagkakasugat siguro yan kasi nga, walang lubricant yan, mo. Pabakbakin ngayon nila. Hindi, seryoso ngayon ko palang nalaman. Okay. Na sa bakla talaga. Ang taas ng chance sa bakla. Ano ba, 80%, 90% sa bakla 90, talaga. parang 90. Ngayon, yung lalaking yun, kukuha ng babae, doon mapapasad. Pwede, pipilitin niyang puwetan din, ganun, masusugatan ulit. Ay, oo, Doon na naman niya mahahawa. Mm. Ganun nangyayari. Mm. Kasi kaya nasabi ko din pare na bring back the stigma. Kasi effective siya eh. Nakita ko, first hand sa Japan, may stigma na naman. May stigma sila doon. Hanggang ngayon pre, 21st century na, hindi pa rin nila inalis. Yung tato, diba? Stigma pa rin sa kanila. Pag meron ka niyan, matik, Youngster ka. yakuza ka. O hanggang ngayon pre, pag pumunta ka doon, may mga establishment na bawal kang pumasok kung may tattoo ka. Oh. Yung gagawin, maglo-long sleeve ka. Long sleeve ka. Kasi takot yung mga tao. Yun lang, hindi naman nila isinabatas yun. Kumbaga, by culture, naging stigma siya. Sumunod yung mga tao.
Di ba? Hindi talaga sila nagtatato. Pero na lang pagka hapon na nakatira na dito, ganun. So, effective talaga siya. Paano eh. kung foreigner, gaya nyo, may ano kayo? Bawal din, pre. Bawal din. Oo, kasi ano siya, in general talaga, as long as may tattoo ka, ano talaga pangit ang tingin nila Kasi sa'yo. ano eh, yung full sleeve, di ba? Mm. Pero hindi naman lahat ng restaurant yun. Parang napapanood doon sa TikTok. May ilan-ilan lang na sobrang racist talaga sa tato. Oo. Ay, sobrang ano sa tato. Discrimination. Oo. Kaya, Sa lalo na pre, mahigpit sila dyan. Sa resto medyo magaan. Parang 20% lang yung ganito, yung may stigma sa tato. Pero ang 100% pagpunta mo talaga, hindi ka pwede magtato. Yung sa mga public bath, yung mga maiinit na to, ano man tawag doon? Sauna. Parang ganon. Yung mga public bath nila na may init yung tubig. Bakit daw? Bawal talaga. Para kasing yung tubig daw, masishare sa iba. Kasi public siya eh. Oo. Bawal talaga, pre. Ano totoo ba yun? Totoo yun. Totoo na hindi talaga nila pinapapasok ka. Pero yung totoong malilipat na something, yun ang hindi ako sigurado. Pero Parang wala dahil... namang nagsabi nun, di ba? Oo. Pero inistigma nila. Ay, sumusunod. Bawal talaga. Kahit foreigner pumasok ka sa public bath nila, bawal. Hmm. so sa akin, bilang optimist, kasi ako talaga sa totoo lang, ito yung pinag-uusapan natin yan. Frustrate kasi wala tayong magagawa eh. Pero yung positive side niyan, the fact na nandyan yan, actually sign pa rin yan na meron pa rin kalaya. Dito sa Pilipinas, meron tayong kalayaan talaga. So, kung malaya silang nagagawa yan, ikaw, malaya ka rin magsikap at iangat yung buhay mo talaga. 'Di ba? Kung sila nga, putang inang katarantaduhan niya, pinopromote nila eh. Ikaw, hindi mo ba pagsisikapan na iangat yung buhay mo, 'di ba? I-promote natin tong movement kontra kasuputan, 'di ba? Malaya rin tayo. Oo. 'Di ba? Matter of influence na lang talaga eh. Kaya dapat talaga, mag 10 million subscribers na rin ako eh. Para, Sarap nun, pre. Putangin na. yeah, Sarap nun. Grabing influence yun, pre. 10 million, no? 10 million. 10 million. 10 million ka, possible ba yun? Possible ba yung 10 million at tapos masculinity ang content mo? Ayun, kailangan natin kunin si Kong yan para... Oo nga, yun sinuggest ko rin. Possible siya. Kaso, may filter ng konti yung episode nyo. Possible siya may filter ka ng salita tapos may romantic scene ka. Pero ito nga tinan mo, Emotional touch. alam mo, para Pwede. malaman natin kung pwede talaga yun, kailangan mo ba talaga si Kong dito? No? O sige Kong, sabihin mo kung ano yung kailangan ayusin dito para mag-meet halfway, di ba? Paano? Tingin ko naman, makakasabay yun. Kahit hindi walang filter. Kaso nga lang, siyempre, yun nga, may nalagaan na image. Lalo na ngayon, madalang na lang siya mag-upload. Parang sa salita, yung Once a month, no? less talk, less mistake yung pag-upload niya. Totoo, yung game niya, no? Pero pag dumating na ako sa time na yun, I think doon ko na masasagot kung bakit. Kung Yun. ano bang ingat nila, kung ano bang ano nila. Kasi dati nung wala pa sa ganitong posisyon, lagi ko rin iniisip bakit yung mga nandito sa posisyon na to, putang ina sobrang snubber, ayaw makipag-collab sa akin. And then na-realize ko nung nandito na ako, hindi pala kasi tayo magkakaintindihan. Parang ganun. Totoo. Parang ito ako, tas ikaw bago ka pa lang, bigla kita i-collab, hindi tayo magkakaintindihan. Yung pala yun. Kailangan mo i-akit yung sarili mo talaga way up there. So yung mga natutunan niya, hindi mo maintindihan. Hindi. Hindi mag-make Mahirap rin i-explain yun. Totoo. O, bago kayo mag-collab, magse-seminar ka muna sa kanya, ganun. Di ba? Hindi. Tapos di ka pa makikinig, di ba? Oo, di ka pa magikinig. Marunong ka pa. Yung during na nagko-collab na kayo, yung mga maling sinabi niya, nagawa mo, retake yun. O kaya hindi ma-upload. Oo, yun. Kasi may viewing eh. Tsaka ganun din kasi siya eh. Ito, kaya double-sided yung benefit nito. Pag tingnan mo yung yung mga totoong tao na naka-reach ng success, it doesn't mean naman na magaling sila magpaliwanag para makuha mo yung success na yun eh. Di ba? Hindi ganun yun. Kahit sila, hirap din sila. Kasi nangyari doon, kinilusan nila, nangyari. Hindi naman nila talaga kinuha sa kakadadayon eh. Di ba? So, yun, mahirap siya ipaliwanag. Ang wisdom na makukuha yun pagdating sa success,
Marami talagang tao na hindi yan maipapasa sa'yo ng ganun ka-smooth, ganun ka-swabe. Pero ang positive side nun na makita mo sa kanila, pwede mong kilusan na lang talaga. Wag na maraming overthink o cheche boreche. Gawin mo. Pagdaanan mo yung yung path. Yun. Totoo. So ano? Pero Amen. i-ano lang din natin, tawag dito. Tignan lang din natin yung iba na sikat. Maraming following sa Facebook. Pero pag nakita mo yung content, wala din naman. Yung iba maraming following, tapos yung views, ang konti. Nagugulat nga ako Ba't sa kaya may ganun, ganun? pre. Meron silang ginawang isang trending, tapos hindi sila naging consistent doon. Or, kaya naman nagpa-follow yung mga, nagpapa-Gcash. O kaya, poverty porn, ganun. Dami ko kasi nakikitang 3 million, 2 million. Tanga na, hindi ko naman kilala. Tapos yung views, Kaya nga, ako rin eh. 10K, ganun. O kaya, yung kabubuan na content, ganun. Mas magugulat kayo, ibang mga 200k, sobrang fame na fame. Mm. Diba? Sila rin doon nga dati, 500k lang sila dati. Pero kilalang kilala mo. Itong mga 300k na tita-tita, nanay-nanay, hindi mo kilala. Oo, no? Kaya yun yung mga tipo na kahit pa sabihin mo na ipaharap mo sa akin, wala akong matututunan dyan. Iba pa rin eh. Hindi porket mataas following nito, puta may matututunan ako dito. Baka binili yung page, no? May nakita akong ganyan dati. Nakita ko 150k followers. Tapos kada post niya, wala namang, face value ng mga post niya. Ang pangit talaga, pre. Ang pangit. Ang Tiyabang post ko. niya. Basta pangit, ang sakit sa mata nung yung edit niya parang sa, 'di ba? Pa mag-edit ka as a graphic artist, gagamitin mo yung mga Photoshop ganun. So parang ginamit niya pang edit paint. Eh? Oo. So nakikita ko yung post niyo. Tapos wala kang pumapansin sa page niya. So sabi ko, nung tumagal, sabi ko, tangina, siguro binili niya lang yung page na yun. Ano yung babae yan? Bading. Basta yun, ayoko na masyado magbigay ng details. Pero, ganun. Wala, so doon ka mabubuksan yung utak mo na hindi rin lahat ng matataas ang following ay, Oo, may matutunan. Pero, Pero, maganda dun, mataas na yung following mo, mataas din rin yung views. Balance lang. balance. No? Ibig sabihin, Tunay. quality yung content mo. Tapos tunay ka dun. Hindi ka nagpa-plastic, hindi ka... Kumbaga, totoong tao ka na pinapakita sa camera. Yeah. Ito. So yun pare, muna tayo sa babalik natin episode ang May! To know. Teka lang. Sa'yo, baka may tanong dyan sa'yo. Basahin natin. May mga question ba yung mga fans mo sa'yo, pre, na gusto mong basahin natin dito? Hindi ako nakapag-post kanina eh. Ito, meron ako dito. Okay. Meron ka, sige. Kaka-message lang nito. Actually, ngayon lang. Kaninang alauna. Swerte mo, pare. So, itong kanyang kwento. Sabi niya rito, Idol, sana mapansin. May friend akong babae. Tapos, may BF siya na LDR. Tapos, minsan lang talaga sila magkita. Tapos, pag nagkita sila, tapos normal na date lang yung ginagawa nila. Pero, GF siya, nag-cheat sa kanya for me. Tingnan mo, gago ka. Kaya ako nasabi kasi pag ako yung kasama nung girl, sa akin siya nagrarant ng mga problems niya. Nagiging clingy. Naharap siya sa parents ko. She treated me like ako talaga yung boyfriend niya. Feeling mo lang yun. Ako rin yung first kiss niya, tapos nakauna sa kanya sa kama. Well, Idol, ilang years na akong nakafollow sa'yo, kaya nakama ko si girl. Parang sinisi mo pa ako dyan sa hayop ka. Pero Idol, worth it bang jowain ng isang babaeng willing mag-cheat sa iba? Makasama ka lang? Kasi siya yung type ng girl na nasa bahay, church at family talaga ang priority, as in rare na yung ngayon. Tapos binigay niya sa akin yung virginity niya after nung birthday niya, nung Monday. Specific. At naniwala talaga ako kasi super inosente talaga siya at 19 years old pa lang siya. As lang po, worth it pa kaya siyang jowain. Teka, medyo nawala ako eh. Merong babae nag-cheat. Yan yung virgin na nag-cheat? Virgin niya nakuha yung babae. Pero sino yung nag-cheat? Ang gulo nga eh. Ito sabi niya, may friend akong babae tapos may BF siya na LDR.
So may boyfriend. Tapos minsan lang talaga sila magkita. So siya nga yun. Meron siyang LDR pero virgin siya. Kaya siguro siya nag-cheat kasi LDR yung Walang relationship. walang physical touch. Walang physical Oo. touch. So Worth worth it pa ba yung gano'n? Oo, rare case yan pero masasabi ko. The fact na virgin siya, pwede. Pwede. Sa'yo na yun. Oo. Walang pakawalan. Depende na lang kung may gagawin na yung ginawa niya sa'yo, gagawin niya sa iba. Kaya, Yung, syempre, may karelasyon nga, di ba, LDR? O, gagawin niya sa'yo yun. Yung sa iba siya magano. kaya wag kang i-LDR. Wag kang i-LDR sa Kaya nga kanya. yung LDR talaga, Zero talaga, no Zero benefit talaga. talaga. Naranasan mo na ba mag-LDR relationship? hello, babe, mamaya na, podcast pa, magpo-podcast pa kami. Nabulil pa ako. Naranasan mo na ba magka-LDR? Dati, nung text-text, kaso hindi naman literal na naging kami nung personal. Ano lang, text lang talaga. Chat-chat lang. Oo. Tapos yun, nagtagal din kami. Mga 2 years. Tapos taga Surigao yun. Yun. Maganda naman. Paano kayo nagkakilala nun? Layo ah. Sa yung may trip ako dati na naghuhula ako ng number. Tangin na new game yun Di ba walang nun, wala pang internet na Bata pa ako nito mga 14 years old ganun. Oh. Naghula ako ng number tapos yun may natipon na may natsyempohan ako na babae. Tapos yun nagkausap tapos Teka lang, explain mo sa akin, paano yung number? Tapos may number yung 09 basta hinulaan mo, tapos Oo. tinawagan mo lang. Yung iba natatawagan ko lalaki minsan construction worker kasi naririnig ko yung grinder. Oh. Tapos yun natsyempohan ko tapos sino ka ba yung ganyan naghahanap ako ng ako. Yun. Penpal. Tapos Penpal yun. tawag dyan, di ba? Sa telepono. Nagkausap. Tapos, ayun, syempre, Friendster pa dati. May Friendster ka ba? Tapos tinignan ko sa computer shop. Tapos Okay. hinad ko. Nakita, Panalo. Panalo. Tapos nakita niya ako. Yun. Talagang oras-oras nag-uusap. Pag kakain, paalam muna, ganyan. Parang mag-shota talaga, LDR. Tapos after 2 years, yung nakita ko dun kasi bigla na lang hindi nag-reply. Bigla na lang hindi sumagot, hindi nagparamdam. Tapos nakita ko dun sa Friendster niya, ang daming nagko-condolence. Ay, gago! Oo. Tapos, Tangin na, patay na. Tangin na tinatawag, naman ng twist na ito pag nagkukwento to. seryoso to. Tapos, tawag ako ng tawag, inaalam ko kung totoo. Tapos may sumagot ka, boses niya. Hello, ate niya to, Tapos wala na daw. Gogo. Legit. Oo. Akala ko naman multi yung Seryoso po nakausap ka mo. akong ganyan. Tapos, oo. Ano po bang pangalan nyo? Tapos sinabi yung pangalan. Tinignan ko dun sa friend niya. Ay, ate niya nga. So, legit. Tapos dun sa ate niya, condolence sa yung Ano kapatid daw mo. kinamatay? Cancer yata. Hindi ko pala alam na nung araw na hindi siya nagpaparamdam, yun na. So, ibig sabihin, during na nagchat-chat kayo, may cancer na siya, for sure. Siguro, May pero sakit na hindi yun. pa active. May cancer na di ba? Yung biglaan. Yung hindi pa halata, pero may cancer ka na. Parang sa ata, yung Totoo. pag may EPA ka, Ito. sa EPA pala, hindi mo nararamdaman, pero naninilaw ka na. Yung sa... Leukemia. Oo. Ganyan din yun eh. Umibigla. Legit yun. Legit yun. Tapos, yun. Wala naman ako Ito masyadong hindi ko Surigao. Layo eh. Ano? Wala Masahe binisita? doon, pre. Ang pa doon, nung kami pa, nung buhay pa siya, nagpapaturo ako ng Bisaya na language. Tapos sinusulat ko pa. Yung pwede mangutana, ganun. Tagigugma. Josh, turo mo magbisaya dyan. Ganun. Bahog bilat. Bawag bilat. Oo. Giputok ipusin. Alay, tagsumbaga ta. Okay, Diog. ay. Ganun. Dili ko sa Kaso nakalimutan ko na. Tapos ano nangyari? Murag Odin. Murag Yun, wala open. naman, di naman, lang ako na medyo na-shock kasi yung kausap ko patay na pa. Oo, pero yun, nakakashock yun. Di Nano, og mm, di ko ulat. Nagulat Nasaktan ka? mi. medyo. Kasi di naman kayo wala naman kayong
Yung nagkita, ganun. Pre, alam mo pre, ang Wala mamatayan sa akin, weird. Hindi ko maintindihan yung pakiramdam eh. Actually, hindi siya masakit eh. Masakit ba? Siguro, Hindi, masakit siya pagka matagal na, pre. Pag nakabanding mo, pre. Pero first month. Weird. First month. Weird, di ba? Parang hindi tunay, pre. Oo, yan. Yun ang point ko eh. Mamatayan ka, weird eh. Ganun. Pero siguro nga, pag tumagal na doon ka masasaktan. Siguro bata ka pa kasi that time. Tapos di mo nakabanding sobra yung... Hindi kasi so far, wala pa na deads na malapit talaga sa akin. Puro malayo eh, lolo, ganun. Tapos hindi ka invested sobra. Hindi invest, uncle, yan, puro hindi eh. Yun, kaya siguro. Pero nakasama sa cheering dati, ang kinamatay nun laseng, motor ang bilis, Ay, oo. sumalpok sa poste, Kilala ko boom, din yun. ditch. Kilala ko yun. Hindi, iba pa yun, iba pa to. Sigurado ako hindi mo to kilala. Okay. Kasi sabi nga nung tropa, so pumunta kami, kasama kami siya sa cheering, punta kami. Sabi nung tropa, kaklose ko yung tropa, kilala mo to, kaklose ko yung tropa, siya ang talagang close dun sa tao na yun. Nandun kami nakatingin. Ang weird no, parang feeling ko nasa ibang bansa lang siya. Ganun Ganyan. sabi. Kasi weird talaga pre, parang nawala, wala na. Ganun no. Nag-log out. Nag-log out pare. Nag-log out. Kasi alam mo, ang tingin ko sa buhay, Na-deactivate. ang tingin ko sa buhay, parang Ragnarok lang din talaga eh. Game Parang lang Ragnarok. talaga, game. Game lang. Baka, oo nga eh. Nag-log out lang, tol. Totoo nga. Tapos nag-quit na sa game. No. Alam mo yung parang may kalaro ka sa Dota na biglang lagi ka naglalaro, biglang quit na siya, tapos habang hindi na siya napakita, ilang taon na. May ganun, tapos wala ka ng balita. Parang ganun. Pero okay, laro pa rin kayo. Eh, rules Tuloy of pa rin ang buhay, di ba? Maglalaging ka na lang ulit. Reincarnation. Parang Kung Ragnarok. totoo. Kung totoo. Oo. Parang Ragnarok lang, tol, kasi tignan mo, kahit sa pagpapapera doon, kailangan mo ng kaparty na alam kung saan papunta yung mas magandang palibelan eh. O, di ba sa network dito, makikipagtropa ka din. Saan maganda mag-farm ng pera. Connection. Connection. Tapos hindi mo rin kaya yung ibang monster doon nang walang katulong ng ibang kaparty mo, di ba? Tapos siya alam niyang i-defeat. Defeat. Pero isa lang napatunayan ko sa Ragnarok, pre, ang bagal pag solo ka. Oo, totoo yan. Totoo. Parang ganun din sa life. Mm. Ang bilis pag magka-party kayo. Pero pagdating sa... Kasi merong aspect na mabilis ang solo, pre. Pero mahirap lumayo. Yun ang doon. Alimbawa siguro, recovering stage ba? Masasabi ko ba na gano'n? Recovering stage, kung merong magugulo. Halimbawa, kasi gano'n pag merong magugulo, mas gustuhin mo mag-solo na lang eh. 'Di ba? Kung halimbawa, bumagsak ka ng malala, kung ang mga kasama mo mga taong talagang same mindset kayo, makakabilis talaga. Naiintindihan ka eh. Pero kung bumagsak ka, na-recover ka, ang kasama mo mga taong wala namang alam sa pinagdadaanan mo. You have to pick the right, rin talaga, people na kasama mo sa journey talaga. Oo. In life and in game din. Oo. So, pagdating doon sa reincarnation, sinasabi mo kung totoo, possible siyang totoo eh. Ewan ko kung bakit lang siya mag-make sense. Kasi ganito eh. Pag na-reincarnate ka na, so new character na, hindi na rin mag-make sense yung past life, hindi mo na rin siya iisipin. Dapat pag na-reincarnate ka, yung kamalayan mo nandun pa rin. Para ang laki ng advantage mo. Kaso, ang totoo, wala na eh. Wala na. Wala Hindi mo na alam. Lugi naman kasi. Pero, ito, tinan mo. Marami akong nakilala na nasa same age nyo. Pero hindi ganyan ang datingan, pre. Yung masasabi mo na yung yung utak ang layo. Layo utak. So siguro baka kayo reincarnated na kayo. Oh, in a way. Di ba? In a way. Old soul. Technically, yung mga may bitaw na. Oh, kasi pwede. yun ang anuin mo eh. Magandang. Marami akong kilala na nasa same age nyo eh. Minsan ba may time na parang naiingit ka na sana bumalik ka sa edad mo ng ganyan tapos aware ka na kagad? Magandang topic yan sa susunod natin Tayo naman, topic. pinutol na naman ni So, Josh. yun, maraming salamat, pare. Anong reaction ninyo sa pinag-usapan natin, pare? Leave a comment down below. Interested kami sa mga comments ninyo. Again, follow ninyo si Angelo DC sa mga social media niya. Pare, invite mo sila, pre. Sa Pinay Flex. Follow Angelo DC, Facebook, TikTok, YouTube. At paki-follow and subscribe ang Anti-Support Podcast. Anti-social. Tinignan ko na. Anti-Support. So, yun mga Wala pare. na yung social. Wala na yun. Don't forget to subscribe. Hit Para the bell ball. para notify kayo sa mga bago nating videos sa Anti-Support Podcast. Babalik kami. 3 p.m. Girl! Magandang topic yun.
number niyo. Kung gusto mo kong maabutan, managinip ka, managinip ka, managinip ka. Yung tumesting sa'kin dati nanahimik na